Hi! Ako nga pala si Alan. And welcome to my vlog. Tagal na nun ah. So mga disclaimer muna. Pasensya na akong nakamaso kasi ay, hingin ng aso ah. Kung naririnig nyo man yung aso, pwede nyo na siyang ihawin. Pasensya na akong nakamasa ko kasi shoot ko tong mapapanood nyo dito sa labas. Gets nyo? And pangalawa, pasensya na kung ayan, aso, maingay. Oo. Gabi na, pero nag-iingay pa rin. Wala na bago dyan. Pinas tayo, tol. Nasa Pinas tayo, tol. So, eto na. First of all, sino nga ba ako? Para sa mga hindi nakakakilala. Ako nga po pala si Alan Casteman-Ducot. You can call me Lan, Alan, Kurt, Direk. Teka, ba't nasama yung Direk? Pero wag nyo na tanongin kung bakit yun yung mga palayo ko kasi yan ko, tawag nila sa akin yun eh. At sumasakit yung leeg ko dito sa angle ng camera. Bakit ganyan? Bakit ganyan? Pero yan yun na, tiis tayo at wala ding electric fan kaya medyo mainit, no? Let's go. So ang pag-uusapan natin ngayon hindi tungkol sa types of cane. No. Parts of cane. Hindi rin. History of cane. Lalong hindi. Ibigay na natin sa ibang participants yan. So, ang pag-uusapan natin dito is experience. My experience using a cane. Tsaka onting awareness na rin. Hindi, lakihan natin. So, bibigyan ko ngayon ng limang 5 pesos. Hindi, limang sitwasyon na karaniwan or madalas na nangyayari pag ikaw ay gumagamit ng cane. Paalala, ang una sa ating listahan ay pina-exage ko lang. Para number 2 na agad. So una na dyan is pag na-navigate. Indoor muna tayo. Sa bahay, sa mall. Ayan. Kaso walang mall dito kaya paano? Ganito na lang. So sa susunod naman is mobility. Mobility naman ituturo natin. Di ba gumamit ng cane eh. Sakit nun ah. Scrambled. So pangalawa, sa outdoor naman tayo. Tayo na't mag-shoot sa labas. Madilim sa labas. Pangalawa, pag na-navigate sa kalsada, para kahit kung sakaling magta-travel ka, kaya mo nang ikaw lang mag-isa or nang walang guide kahit papano. Gaya na lang neto. Wait lang ha. Yun lang. Ingat kayo sa jackpot. Problema na marami yan. Pag gamit mo ang cane, madalas nagdadahan-dahan ng mga driver pag tatawid ka ng kalsada. Gaya na lang neto. Ayan. Ewan ko kung dahan-dahan na yun pero yun na yun. Pero disclaimer lang, hindi lahat ng sasakyan ay humihinto or nagsislow down. Kaya kailangan mo pa rin ng pag-iingat. Lalo na kung ikaw ay blind. No? Hampas mo sa... So pang-apat na ata. Di ko alam. Pangilan na. So pang-apat. Ay, bakit tatlo to? Pang-apat. Hindi alam yung apat. Pang-apat. Kung apat na ba? Di ko na nabilang. So pang-apat is pag may nakakita sa'yo na naliligaw, tutulungan ka. Gaya na lang neto. Kalipati mo, boss. Dito po. Liko lang po, liko lang. Sige. Yan po, diretso lang po. Diretso na pong langit yan. Thank you, boss.
yung sa langit. Oh, yan. Papuntang langit na tuloy. Huwag ganun. Pagtawid naman na kailangan na talaga ng guide. Ito yung sobrang dami na ng mga sasakyan, crossing, yung mga ganon. Or traffic, something. Lalo na dito sa Pinas kasi wala pa tayong yung tumutunog-tunog. Meron naman ata, pero di ko pa lang nasusubukan. So dahil sa future pa mangyayari yung lahat ng traffic lights sa Pinas ay tumutunog, is ganito ang mga nararanasan ng mga gumagamit ng cane. Hoy, sobrang daming sasakyan na pala nun. Ay, unti pa ba? Sige, dagdagan pa natin. Aeroplano, baka gusto mo. Hindi, kaya hindi ko mapakita sa inyo yung minimin ko na crossing, sobrang traffic or something. Kasi, anong oras na? Hindi naman ito Manila, kaya walang ganun. Basta, gets nyo na yun, yung tipong matutulig ka sa sobrang ingay ng mga sasakyan. So bago tayo mapunta dun sa pinakadulong part, gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga tumutulong, sa mga aware na humihinto pag nakakita sila ng may cane na tatawid, kahit yung pag-slow down man lang. Malaking tulong na yon para sa amin, well appreciated. Ako na mismong sumasaludo sa inyo. Ako na yung mag-thank you para sa kabuuan ng blind community. Yan, maraming salamat sa inyo. At sana dumami pa kayo. Dumami pa yung mga taong maging aware or handang tumulong sa amin sa pagtawid ng kalsada. Ganon, para hindi naman kami maging karne norte. Corny mo, Alan. So yan, pupunta na tayo sa pinakauli. Ang pinaka tinatagong sekreto ng cane. Warning. This part is just for entertainment purposes only. Saan ka punta? To the moon? Ay, taran. Hold up to. Dahil nasobrahan ka sa hangin, uuwi kang may gripo sa tagiliran. Pero dahil kaibigan kita, ganito ang may papayo ko sa'yo. Run. So that's it guys. Thank you so much for watching. Sana napasaya ko kayo kahit unti man lang. So kahit papaano, sana napagaan ko ang inyong loob. Sana. Na bad trip pala yun, no? And shoutout nga pala sa mga kaibigan ko, yung nakita nyo sa vlog. Ayan, sila yung tumulong sa akin para mabuo yung mga skit na yun. So bago ako tuluyang magtapos, pwede bang pakipindot naman yung heart react dyan sa baba. At pakishare na rin sa inyong mga friends para dumami ang makaalam. So leave your comments down below para mabasa ko naman ang inyong mga nasa isip. Or sige, bahala kayo. So that's it guys. Tatapusin ko na tong video na to. Hi, so upon editing the vid, masyado tayong maligalig. Gusto ko lang isingit tong part na to para may mapulot naman akong lesson sa inyo. Tsaka kayo sa akin. So serious mode tayo. May nagpapapla kasi sa akin na tanong and gusto ko siyang iwan sa inyo tong tanong na to. The question is, ano ba ang cane para sa'yo? So kaya ako siningit tong part ng vid na to kasi napaka meaningful ng question and ayan, gusto ko lang siyang sagutin kasi para sa akin ang cane ay pwede mong maging kaibigan, maging best friend, kaibigan na laging nandyan, handa kang samahan kung saan mo man gustong pumunta, kaibigan na alam mong ligtas ka pagkasama mo siya, at kaibigan na kahit anong oras lagi lang nandyan para sa'yo. Isa lang yun sa sagot ko sa katanungan ito. And ikaw, ano bang cane para sa'yo?